Kasi binigyan tayo ng ministry. So gagawin ko ba yung ministry para sa Diyos? Amen. O sabihin ko na lang, ay hindi, yung iba na lang, kasi kaya naman nila yan eh. Pero ito tinawag na rin. Kasi lahat tayo binigyan ng kakayahan. At minsan naman, ay sinisisi rin natin yung ating sarili. Kunyari, hindi tayo nagtagumpay sa ating mga gustong gawin, hindi nagkaroon ng magrepresenta yung ating gustong gawin, minsan sinisisi natin yung sarili. Pero alam mo ba, sa taglaan ito, mga kapatid, marami ng bagay yung nangyari. At pinaprotect ko yun. Lalo na yung mga dumarating na discouragement ko sa buhay ko na marami na gustong gawin yung hindi mo nagawa. Pero alam nyo, isa lang yung natutunan ko sa mga gawa. Lahat ng nangyayari sa buhay ay kagabuhan ng Diyos. Minsan lang kasi ayaw natin tanggapin eh. Kaya minsan nag-complain tayo kasi kasalanan ko eh, kasi ganito yung ginawa ko eh. O kaya kasalanan ko kasi ng iba. Nag-complain tayo, but the truth is, it is the will of God. Eh, Pastor, yung ba naman, yung mananampalataya ba, okay lang mo mamatayo sa kung anong klase kamatayan na hindi maganda? Wala tayo pangagawa, yun yung malupan ng Diyos eh. Kasi nga, maraming question minsan. Eh, bakit siya ngayon mananampalataya? Bakit kayo yung reality niya? Ba? So, we cannot blame others and we cannot blame ourselves. Kaya nga, dapat di na tayo pagbulat doon sa libutan na sinisisi, lagi kang hinahanap ay yung pagkakamali yung kapwa ng iba. At minsan, yung pagkakamali na rin. Kaya hindi nangyayari yung mga bagay. Pero dapat natin maintindihan mga kapatid. We are alien in this world. Amen. Hindi tayo rito. Kaya kung ano man yung mangyari doon sa physical natin katawan, eh mangyayari yan because it is the will of God. Why? Kasi hindi naman interesado ang Diyos sa katawan natin. Alam yung bakit? Mas may tanggapin yun, pero yun na totoo. Hindi interesado ang Diyos sa ating katawan kasi it is a sinner. Makasalanan ito. Kaya, basahin mo ang buong Biblia, walang sinabi ang Diyos na tinitingnan niya yung kasalanan. Nasabi mo ba na kasulatan ng Diyos kahit kailan na hindi tumitingin sa kasalanan? So hindi talaga tayo tinitingnan ng Diyos. Nakikita lang tayo ng Diyos because the Spirit born in our physical body. Yung Spirit ng kinuha, ito lang tayo nagkakaroon ng communication sa Diyos. Wala talaga itong hindi talaga itong tinitingnan ng Diyos kahit kailan. Kahit kayo mga propeta eh, pag pinakausap yung Diyos eh, hindi nga nila pwedeng tingnan ng Diyos at hindi sila pwedeng makita ng Diyos. Why? Mamamatay sila. Kayo yung kalagay ng ating physical. Kaya mapapaguhin ito eh. It will change into glorified body for us to face God. Para makaharap tayo sa Diyos. Papaguhin niya ito. Kasi hindi ito karapat dapat. Kaya yung blame mga kapatid, yung pagsisi sa ating sarili at sa mga sinabi natin na ma-overcome natin yan kasi hindi yan para sa atin. Let us see, those who have learned to trust God can depend on Him and find their comfort in their faith in Him. So kung talagang nagtitiwala tayo doon sa Diyos na ating nakilala at nagpakilala sa atin, dapat tayo ay umasa sa Kanya. No? Tinutulungan tayo ng Holy Spirit to defend God, not to defend ourselves. Kasi wala po talaga tayong magagawa mga kapatid. Kaya yung lahat ng ating paglilingkod, ang sabi ng Bible, ang tinitingnan ng Diyos ay yung lahat ng paglilingkod na ginawa natin kahit na pinakamaliit.
Bakit? Kasi yun ay gawa ng banal na Espiritu sa ating Espiritu. At pinagagalaw ng Espiritu yung katawan natin para makapaglingkod tayo sa Diyos at mailarawan kung paano natin pinaglilingkuran ng Diyos. So ngayon yung kalagayan natin. So dapat maintindihan natin na kung totoo yung ating pananampalataya sa Diyos, kailangan natin mag-depend sa Kanya. Para maranasan natin yung kapanatagan na yung kumpon na tinatawag. Kasi minsan kaya hindi tayo napapanatan sa ating paglilingkod, sa ating buhay pananampalataya, dahil minsan, sa halip na magtiwala tayo sa Diyos, para masolve yung isang problema, punta muna tayo kay kapitbahay, punta muna tayo kay kaibigan, punta muna tayo kung saan at pagkatapos, saka tayo pupunta sa Diyos. Di ba, usually yung reaction natin pag may problema, gumagawa muna tayo ng solusyon. Pag wala na talaga, saka pa lang tayo pupunta kay God. So dapat baliktad. We need to ask God. Kailangan natin munang makipag-usap sa Diyos kung ano yung dapat natin gawin. Para sa gayon, ipagkakalob at tuturuan tayo ng banal na Espiritu para tayo ay gumawa, umilos, ayon sa kalooban. Iba kasi mga kapatid yung solusyon ng Diyos eh. Alam niyo ba yung solusyon ng Diyos may comfort? Pero yung solusyon natin, talagang mag-discomfort tayo. Hindi talaga tayo mapapanatan kasi ibang klase yung solusyon natin eh. Yung solusyon ng tao, iba yung sa solusyon ng Diyos. Kaya maranasan niyo kapag ang Diyos ang nag-solve ng problema, meron tayong kapayapaan. Meron tayong kapanatagan. Matthew chapter 11 verse 27 to 30. John chapter 14 verse 1, Romans chapter 5 verse 1 and 2, and chapter 8 verse 1 and 2. How does faith in God help? Paano naman kaya tinutulungan ng pananampalataya? Ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Tutulungan tayo ng Diyos mula sa mga pukso at sa mga hindi magagandang ideya na kumukontrol sa atin. Alam niyo, isang may mga bebe na mas nananayin yung mga decision making natin rather than noon sa ating pananampalataya. Doon yung yung balance ng pananampalataya sa yung mga decision making natin. So, ang Diyos ay tumutulong sa atin upang yung ating pananampalataya ay maging maayos. Tinutulungan tayo ng Diyos sa paraan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating pag-ugnayan sa Diyos, through our prayer, through our fellowship, through our gatherings, at yung personal mong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mahalaga na makita natin na yung pananampalataya natin sa Diyos ay malaki ang naitutulong doon sa ating mga desisyon sa buhay. Sa palagay niyo ba, mga kapatid, nakakatulong ba yung pananampalataya sa ating pamumuhay? Amen. Marami na bang pagkakataon na nasagot ng pananampalataya yung mga desisyon natin sa buhay? Kasi doon nakikita, yung antas ng ating pagkakunawa, pagkakilala, at relasyon sa Diyos, depende doon sa mga desisyon natin araw-araw.
Doon nakikita yung pananampalataya. Yung paglakad natin sa ating pananampalataya sa araw-araw, yung salamin ng ating koneksyon, ng ating relasyon, ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kahit kailan, alam nyo, simula nung binigyan tayo ng Diyos ng kapanganakan sa Espiritu. Doon nagsimula yung relasyon na kahit kailan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Doon nagsimula yung relasyon na nagsisilbing daan upang makilala natin at makita natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ano ba yung pagkakaiba natin kung sa hindi mananampalataya o doon sa iba ang mananampalataya? Malaki yung mga kapatid yung pagkakaiba natin. Why? Kasi yung ating pananampalataya ay nakabase doon sa ating relasyon sa Diyos. Diba lahat ng tao nakakakilala sa Diyos, di ba? Lahat ng tao kilala ang Diyos. Yung iba nga, daming Diyos eh. Diba? Saan si Pig? Si Kuya mo? Yung iba nga, dami ng Diyos. Maraming nakikilala ng Diyos, subalit ibang klaseng Diyos, yung nagpakilala sa atin at nakilala natin siya dahil mayroong Espiritong ipinanganak. Pag ganito? At yung Espiritong ipinanganak ngayon ang nagbibigay sa atin ng tamang relasyon, ng tamang pagkakilala at tamang pananampalataya. Isa gusto kong palitan yung word na unbeliever eh. Alam niyo bakit? Kasi lahat ng tao may pananampalataya. Inaano kasi, bibidite ito. Sabi pang hindi magandang word yung unbeliever. Yung hindi mananampalataya. Kasi yung ibang tao, o lahat ng tao ay may pananampalataya, kahit pa yung walang Diyos. Ang pananampalataya nila, walang Diyos. Diba? Pananampalataya yun. So, yung pananampalataya na kinikilala ng